Pero naghikog magani, kaya nga naman, she is just a human being, subject for a fall. Wala, vulnerable ang tao, madaling masugatan ng puso. Hindi gaya ng Panginoon, gaya ng Diyos na perfect. So yung perfect na Diyos, perfect din yung law niya na bibigay sa atin. Ano yung pangalan So mo sa mga kapatid, kapatiran natin dito. Okay, magandang hapon sa mga makakapanood ng video na ito. Yan, meron tayong mga kapatiran dito na nangangaral ng Word of God. Ito mga kapatid, tatanungin natin sila. Yan, hello. Yan, ito si kapatid na, ano pangalan mo, brother? Jojo. Jojo. Oh. Ikaw, brother, ano pangalan mo? Yan, si brother Jojo at si brother Junel. Ngayon, mga kapatid, tatanungin natin sila sa Biblia kasi nangangaral sila rito. Sabi sa unang Pedro ng 3:15, maging handa kayo sa mga magtatanong. Yan, para sa Okay. pag-asang nasa inyo. Kaya ngayon, magtatanong tayo sa kanila. Sabi nila, willing naman daw sila at nagpaalam ako na ipopost ko to para rin makaalam yung mga tao patungkol sa yung kahulugan ng Sabat. Kung ang Sabat pa ay dapat magsimba ng araw ng Sabat sa ating panahon. Yan, ito natanong natin. Yan, mga kapatid, tatanungin natin sila. Yan. Yan. Ito tanong mga kapatid, ito tanong ko. Sa ating panahon kasi, maraming mga tao na sinasabi nila kahit anong araw na magsimba. Yung iba naniniwala kahit Linggo, Miyerkules, Huwebes, yan, maraming mga relihiyon. Ngayon mga kapatid, narinig ko kayo na nangangaral kayo ng araw ng Sabado. Okay po. Ipangilin ng Sabat, dapat Sabado. Ang tanong ko sa inyo ganito, kung Sabado, at ito'y umiiral pa rin sa ating panahon na Sabado ang tamang pagsamba, meron bang utos si Kristo na araw ng Sabat na dapat Sabado tayo magsimba at hindi kung ano-anong araw? Yan mga kapatid, sagot. Okay, meron po. Sa Exodus 20, verse 1. Basa sa Exodus 20, verse 17. Na remember the Sabbath day. Exodo, Kapitulo 20, Oh, verse 8. verse 8. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shall thou labor and do all the work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not work in any work, even your manservant, your maidservant, because the Lord keep the Sabbath day. So muna igisulti din ha, yun ang sinasabi ng banal na kasulat, banal Okay, na. okay, ito kapatid, ang binasa mo, Pasensya na po ha, na hindi Okay. tayo masyadong marunong magsalita ng Tagalog. okay, yung kaya lang sa Tagalog. Yung Sige, kaya sige. lang natin sa Tagalog. Okay. Sabi kasi sa Hebreo ng 1:1, kapatid, sabi doon, ang Diyos ay nagsasalita sa iba't ibang panahon. So sa nakaraang panahon, sabi sa Hebreo 1:1 hanggang 2, nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga propeta sa ating mga magulang. Ibig sabihin, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Sa ating panahon, sa John 12:49, nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ang tinatanong ko kapatid, yung mismong galing kay Kristo na sinasabi niya sa mga hentil na ipangilin nyo Sabat, meron bang mababasa? Meron o wala? Sa New Testament, sagot. Isaias. New, dili, Old Testament ng Isaias. Dito na sa Hebrehanon. Hebrehanon 4, versikulo 4. Meron po sa lahat ng gustong makisali sa ano ba yan sa Tagalog ng rest day? Ano ba yan sa rest day? Pamamahinga. Papahinga ay dapat magpahinga siya kung saan nagpahinga ang Panginoon. Okay, next question. Ang tanong ko ganito, sabi kasi sa Hebreo 1:1 hanggang 2, ang Diyos ay nagsasalita sa atin sa iba't ibang panahon. At nagsasalita nga ang Diyos noon sa pamamagitan ng mga propeta sa ating mga magulang. Ngunit sa ating panahon, nagsasalita siya sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Ang tanong, yung salita noon ng Diyos, para yun sa mga Israelita eh. Yan ang paniniwala ng ibang reliyon. Kaya sa ating panahon, ang hinahanap ng mga reliyon ngayon, si Kristo mismo ang nagsalita, sinabi sa
mga apostol o sa mga hentil na ipangilin nyo Sabat? Meron bang mababasa na si Kristo mismo nagsalita at ang mga apostol na dapat ipangilin ng Sabat sa ating panahon? Merong mababasa? Meron o wala? Sagot. Ganito po, yung sinasabi na para ba sa mga Israel o hindi, ang Sabat po ay para sa lahat. Sinabi yan sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of men. Ang tanong, yung nagtanong yan, ikaw ba ay tao o hindi? Kasi hindi naman sinasabi na, for this is the whole duty of Israel. But sinabi po, for this is the whole duty of men. Pag sinabing men, mankind, pag tao ka, pag Okay, mayroong butas next question. na may gininhawa po, Okay, nakuha na. in line po tayo. Okay, next question. to Ang keep this day. ang binasa mo Ecclesiastes 12 ng 13. Ang sumulat niyan si Solomon. Ang lahat ay narinig. Ito ang buong katungkulan ng tao. Sundin ang kanyang mga utos at matakot sa Diyos. Yan ang sabi. Ang nagsabi niyan si Solomon. Ang tinatanong natin mga kapatid, dahil nga ang Diyos nagsasalita na sa ating panahon sa pamamagitan ni Kristo, sabi kasi sa Mateo ng 19 ng 28, sabi niya sa mga apostol, bautismuhan nyo sila at ituro nyo sa kanilang gawin nila at sundin ang lahat ng mga inutos ko. Ibig sabihin, nung turuan ni Kristo ang mga apostol, ang susundin, kautusan ni Kristo, ayun ang ipangaral. Kaya ang tanong mga kapatid, meron bang ipinangaral ang mga apostol na nagmula kay Kristo? O si Kristo mismo ang may sabi na ang tao kailangan mangilin ng Sabat sa ating panahon? Meron mababasa o wala na si Kristo may sabi pati mga apostol? Meron po yung mga apostol nagsabi. Sa Marcos 2:28, He is the Son of Man, is Lord even of the Sabbath. So, He is the Lord of the Sabbath. So, yung tanong naman, ganito rin. Alin ba ang totoong Sabbath? Kasi gusto nila ang Sabbath is Sunday. Ang iba naman, ang Sabbath nila ay Friday, Merkulis. Pero yung totoong Sabbath is 7th day. Yung ikapito na day of in a cycle of a week. In 1 week, we have 7 days cycle. Ang sinasabi po na hindi tayo pwedeng switch ng other day is ang ginagamit po ni Jesus Christ sa Exodus 20 verse 8 na remember the yung ginagamit. Ibig sabihin, definite yan kasi hindi naman sinasabi ni Jesus na remember a Sabbath day. Pag sinasabi na meaning indefinite. You can take anywhere you want. Gusto ko na Sunday yung Sabbath ko, pwede. Kasi pero hindi ang Okay, next ginagamit. Next question. Indefinite. Okay, next question. Kundi definite ang ginamit ni ito. Jesus. Remember the Sabbath Okay. day to keep it holy. Next question. Okay, next. Sabi ngayon, sa Acts 2, yan, mababasa sa Acts 2. Araw-araw silang nagkakatipon sa templo. Araw-araw. Yan, sama-sama na nagkakatipon sa templo. Tama ba na pwedeng araw-araw magkatipon sa templo para sambahin ang Diyos? Tama ba yun nasa Acts 2? Tama ito o mali? Tama, walang problema. Any day, anytime, we can go to church. But the definite day to worship Him is Okay, on the next seventh. question. Okay, next question. Kung tama pala na pwedeng araw-araw magkatipon sa templo, araw-araw pwede magkatipon sa templo, pwede pala yung linggo kahit Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Pwedeng sumamba sa Panginoon kahit anong araw. Tama ba ito o mali? Tama. Walang problema yan. But to meet Him on the Lord on His Sabbath because He is Lord of the Sabbath. At saka, bakit ba tayo nag-keep ng Sabbath? Sa Lucas 4:16, it is the customs of Jesus Christ to went on the church on the 7th day. So, pag susundin natin siya, dapat kung saan siya pumupunta, kung anong day ay yung pangaral niya, kung anong day siya pumapasok Okay. sa church. Next question. Ang tao ba ginawa para sa Sabat? Tama ba ito o mali? Marcos 2:27. O ba, Marcos 2:27, basahin. Hindi. Tama ba ito o mali? Ang tao ba ginawa para sa Sabat? Tama ba ito o mali? Teka lang muna.
kasi medyo nalito ako sa... Ito tanong, ang tao ba ginawa siya para sa Sabat? Oh. Tama ba ito o mali? Ay, may tubag dyan. Sandali lang kapatid ha. Gusto natin na verse yung tubag na yung tao, ay yung tao ba? Ingon si Jesus. Ingon si Jesus na. Yun, bisa pa yan. Apan wala buhatan ang tao. Ano basahan natin? Sa Tagalog sa Mateo, Marcos, versikulo 2, versikulo 2:27. Unya, yun ang tanong ha. Sinabi ni Jesus, ang ikapitong araw ay ginawa para sa tao. Hindi ang tao ginawa para sa Sabado. Okay, next question. Kung ang tao hindi ginawa para sa araw ng Sabado, Wala niya debate. Ay, Okay. Hindi yan debate. Wala lang kamo, hindi naman debate. Wala man siya. Okay lang. Hindi kamo kung kaya mo magwala Oh. ng schedule. Sige. okay, kung ang tao hindi ginawa para sa Sabat, kung ang tao hindi ginawa para sa Sabat, tama pala na ang tao hindi siya ginawa para sa Sabat. Tama ba Kasi ito? ang Sabat ginawa para sa tao, hindi ang tao para sa Sabat. Like for example, I give a definite example. Like yung cap natin, yung helmet na lang, sabihin natin, yung helmet ginawa yan para isuot para pag motorsiklo tayo. Hindi yan gawin na parang pot of flower base. Diba ganon? So ganon din yung Sabat. Ginawa yan para makahinto tayo sa mga gawain natin na 6 days. So thou labor and do all thy work. But, dipinit yan. Huminto ka. Kasi huminto din ako kagaya ng paggawa ko sa buong daigdig. Okay. Okay, ganito. Last 2 question na lang, mga kapatid. Okay, ito tanong. So, may mababasa ba sa Biblia na ang mga apostol ay nagturo sa mga hentil nung mangaral sila na ang mga hentil ay mangilin ng Sabat? May mababasa ba? Meron o wala? Yung mababasa natin sa Acts months, buhat 17, na yun lang yung pangilin na pumapasok sila sa Sabado, yung nagtipon-tipon sila. At sinabi pa ng kanilang mga membro na bumalik ka dito sa araw din ng ganito din ng araw. Yung magtagpo na tayo ulit. Okay, next question. Ibig sabihin, nangilin sila ng Sabat sa Acts. Pero kung babasahin, kung may utos o tinuro ang mga apostol, walang mababasa. Walang mababasang nagturo sila. Meron lang mababasa, nangilin sila. Tama ba ito o mali? Tama. But it is very clear na nagsamba sila sa Sabbath day. Oo, it is very clear. Kahit anong version ng Bible. Okay, ibig babasahin sabihin, natin. aral sa Espiritu, nagsimba sila sa araw ng Sabat. Ang sagot mo. Pero, ang katotohanan, walang ipinangaral na mangilin ang mga hentil sa araw ng Sabat. Meron lang mababasa, nagsimba sila sa araw ng Sabat. Oo, pero hindi na kailangan na mangaral pa sila kasi Diyos na mismo nagsabi dyan, eternal yung sinasabi. Kahit basahin natin sa Psalms 119 verse 152. Ito yung very clear na malalaman natin na yung Sabbath or law o Ten Commandments of God are eternal. Hindi pwedeng baklasin o i-change o anong gawin kundi eternal siya. Sabi dito, basahin mo. Okay? 119 so Psalms 152. Psalms 19, 152. Ang pagkasabi dito, nagkanayon, Dugay na akong nasayod sa imong mga sugat. Dugay na akong nasayod sa imong mga suko or law. I have known this for so long of your law. Palungtaron mo kini, hangtod sa kahangturan, you will grant it forevermore. Yan ang pagkasabi. Ibig sabihin, eternal ang Ten Okay, Commandments. ito tanong. Proverbs. Proverbs chapter 28 verse 4. Basahin natin. Proverbs 28 verse 4. 28 verse 4. Okay. Naingon dito. Okay. Kung wala kay pagtamod sa balaod, dapig kas mga dautan. Apan kung mutuman ka niini, bato ka kanila. Basahin natin, Vic. Ito, 24 verse 4.
kung wala kay pagtamod sa balaod, if you will not regard the law, you are side of the wicked. Ah, grabe. Okay, ito na tanong, okay. Okay. Wala na, Ang pagsimba ba ng Sabado, nakakapagligtas ba siya o hindi? Nakakapagligtas to o hindi? Yes, ligtas ka na. That's why you keep the Sabbath. You are already saved. That's why you keep the Sabbath. You did not keep the Sabbath so that you will not, so that you will be saved. Okay. But you keep the Sabbath because you are already Okay, saved. tanong. Ito tanong. Meron ba mababasa na sinabi sa Biblia na ligtas ka na pag nagsimba ka ng araw ng Sabado? Anong sitas ito para mapakinggan ng ating mga manonood? Kapatid, Ang dapat dito, yung sinabi sa John 14:15, if you love me, keep my commandments. So, when you keep the Sabbath, that is showing of respect, and that is to show your allegiance to God, that you truly love Him. kapatid, First John Okay. 5 verse Okay. John 14, Revelation chapter 14, verse 7. First John chapter 5 verse Yan. Sinabi ba dyan sa talata, ligtas ka na pag ikaw ay nagsimba ng Sabado? Nakasulat ba? hindi nakasulat, but it is very sure that you are more than safe because you keep the Sabbath because you are already safe. Okay, next question. Ang tao ba magiging matuwid ba siya? Magiging banal ba siya? Dahil sa pagsamba sa araw ng Sabat o dahil sa pananampalataya kay Kristo, nagiging banal ang tao? That is inseparable thing. Why you keep the Sabbath? Because you believe in Him that He is perfect and He is the giver of righteousness. So you keep the Sabbath because you are perfect. In Okay. His Ibig will. sabihin, kapatid, magiging banal ang tao dahil sa pagsimba ng Sabado. Meron bang sitas itong mababasa na ang tao magiging matuwid sa paningin ng Diyos dahil sa pagsimba niya ng araw ng Sabado? Merong mababasa, meron o wala? Exodo? Balaan. Sandali lang kapatid ha. Okay. Tingnan natin kasi yung mga tanong naman, hindi tayo nakapag-prepare so parang impromptu ito eh. Wala Ezekiel 20, versikulo 12. Ezekiel 20 versikulo 12. Nagsabi basahin natin. Tagalog. Tagalog natin. Magiging banal ang tao ang tanong kung magsisimba siya ng Sabado, ituturing siyang matuwid ng Diyos Oo. dahil sa pagsimba ng Sabat. Kasi, ganito yan. Pag law breaker ka, ganito yan ha. Pag law breaker ka, anong tawag sa iyo? Diba? You are waste, you are not responsible. But if you are law-abiding citizen, anong tawag naman sa iyo, kapatid? Diba? You are masabi ka na you are holy, you are banal. Kasi you are not a law breaker, but a law abider. So, in a simple way, mag-gets na natin na pag sinunod mo ang utos ng Diyos, naturalmente naman sa Panginoon, you are righteous in His sight. Oo. Ganun naman. Kaso lang hindi kami makapagbigay ng kasi hindi kami marunong magsalita ng Tagalog mga kapatid. So pasensya na po mga kapatiran natin dyan. So mga Bisaya lang kami dito. So we are just trying our best to speak Tagalog. Okay. Saya, sa synthesize. Isaiah Okay, 66. ito. Isaiah. Sa inyo palang paniniwala, mga kapatid, magiging matuwid ang isang tao o magiging banal siya sa paningin ng Diyos pag siya ay nangingilin ng Sabat. Tama Opo, ba ito o mali? Tama po, tama. Kasi siya po ang nagbigay niyan. Oo. At ang kailangan ng Diyos sa tao ay yung allegiance po. Yung parang masunurin ang hinahanap ng Panginoon. Ito po pagkasabi sa Isaiah 65 verse 25, 23 na sabi dito, matagbagong subang sa bulan and every sunrise Moon. and in the moon and in the day of rest all the people will come into the New Jerusalem to worship me.
Okay, salamat po sa inyong mga pagsagot, mga kapatid. Okay po. Sa mga makakapanood ng video na ito, ipopost natin to kapatid para makita Okay po. nila yung mga sagot nyo. Okay po, ikaw na Kasi po sa yung ating bahala. mga tanungan naman, Oo. hindi naman kayo nawalan ng sagot. Oo. Pero pasensya na po mga kapatid Hindi na ka yung Bisaya, hindi ka salita namin ng Okay. Tagalog, hindi masyadong Bisaya kami. oo, kaya medyo kunting ano po, yung parang barriers po ng ano natin. Amen mga kapatid. Yan, tinanong natin yung mga kaibigan natin na 7-day Adventist na nangangaral dito sa merkado ng Valencia. Mga kaibigan natin to. Ito, mga nakakasama ko naman to, mga kaibigan ko. Kaya gusto ko lang masabi nila yung kanilang mga paniniwala na hindi lang dito sa pangangaral sa kalsada, kundi kumalat din ito sa ating social media para maraming maabot ng mga aral na natutunan nila sa Adventist. Bagamat hindi ako Adventist, nire-respeto ko yung kanilang paniniwala. Yun yung kanilang mga sagot, mga kapatid. Salamat po sa ating mga kapatid na ito, si Brother. Junel Labingosa. Junel Labingosa. Yan, Junel Labingosa. yan. Salamat. Okay. Junel Labingosa. Yan. Ah, Yan, si Junel Labingosa at si Pastor ng Sabat, si Brad. Nance Adventist, si Brad. Brad Jobertan po. Yan. Yung mga kapatid nyo dito sa Valencia, Bukidnon po. Okay, salamat po sa mga makapanood ng video na ito patungkol sa Sabat, ang topic namin ngayon. Salamat sa inyo mga kapatid.